Bago po ako nagkaroon ng sarili kong bikiri ay nag-focus lang po talaga ako sa mga pritong tinapay kasi nga wala po tayong oven. At yung tinapay na OB bar, siyempre kilala nyo yan mga ga, sinabi ko po sa sarili ko, what if na gawin po nating pritong tinapay yan? Kaya to this video ay ito po yung ating gagawin at do not do muna tayo kasi pwede natin itong gagawing sweet mixture or yung mixture po ng ating OB bar. Pwede talaga tayong gumawa dito ng mixture ng OB bar at prituhin din natin. Sa susunod ay upload natin yan. Paborito talaga ng mga bata yung flavor na chocolate mga ga. Pero naglagay lang po tayo dito ng 3 tablespoon ha. At naglagay lang po tayo ng food color na chocolate brown. Para lang na chocolate talaga yung kulay po ng ating dough. At dito mga ga sa ating dough ay pwede talaga tayong makagawa ng iba't ibang flavor ng ating dough like OB, pandan, strawberry at saka yung lemon. Kasi nag-iisip din tayo kung ano naman na ibang klase yung paninda po natin lalo na pag tayo po ay nagbibinta sa mga paaralan para yung mga bata ay mayroon naman pong iba naman sa paningin nila. Ito po yung ating mga ingredients sa ating dough. Nasa video screen lang po natin. Screenshot nyo lang. Yung margarine at shortening ay pinaghalo ko lang. Pwede naman kayong gumamit dito ng puro lang margarine yung ilagay nyo. At pwede din kayong gumamit dito ng puro lang shortening. At ang gamit ko dito sa ating video ngayon ay yung all-purpose flour. Dito mga ga ay pwede naman tayong gumamit dito ng first class flour. Kung wala kayong mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough ay pwede talaga ninyong masahin lang ito ng mano-mano. Itong aking dough mga ga ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine. Ang kabuuan ng timbang ng ating dough ay 1,010 grams kaya i-divide natin yan sa 25 grams na putol natin. Kaya nakaputol po tayo dito ng 40 pieces. At nang matapos po nating putulin ay figurahin muna natin ito ng pabilog ng mahigpit. At ito po yung gamit ko na cheese na pangpalaman po natin dito. At hiniwa ko lang po yan ng mga maliit lang. Mga ga, kung gusto po kayong gumawa dito ng 1 kilo na harina or yung isang recipe po natin, ay dublihin mo lang po yung ating mga ingredients. At paalsahin lang po natin yung ating dough ng 1 hanggang 2 oras bago po natin ito prituhin. At huwag lang po natin itong masyadong paalsahin. Dapat mainit na po yung ating mantika bago po natin ito ilagay para hindi naman mamantikain yung loob ng ating donut at kailangan pag uminit na po talaga yung ating mantika ay pahinaan na po natin yung ating apoy ng ating kalan. At hindi din masyadong mahina yung apoy ng ating kalan ha. Kailangan ay nasa katamtaman lang para hindi naman sumisip-sip ng mantika yung ating dough para hindi mamantikain yung loob ng ating donut. At dito mga ga, para dumikit po yung aking ilagay dito na desiccated coconut ay banyahan or basain ko lang po ito ng condensed milk yung ating donut para po dumikit dito yung ating coating. At yung gamit ko dito na desiccated coconut ay yung tag 140 pesos lang po yung kilo at 1/4 na kilo po yung gamit po natin ngayon. Mga ga, yung ating 1/4 na kilo ng ating desiccated coconut ay hindi po natin ito mauubos. At para hindi talaga lumaki yung ating puhunan or yung ating kusting dito ay wag lang po nating damihan ng ating condensed milk sa paglagay. Kunti lang, yung mabasa lang siya para dumikit lang po yung ating desiccated coconut. At mga ga, medyo maliit lang po ito, 25 grams lang para afford lang po sa mga bata ay yung bintahan ko dito ay tag 5 piso lang po. May tubo naman po tayo. Mga ga, ito na po yung nagawa natin sa ating kalahating kilo ng ating harina. Kung maraming gawaan ay malaki din yung kikitain. At dito nagtatapos yung ating video. Sana nagustuhan po ninyo yung ating recipe ngayon. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!